Guys, sa panahon nga ngayon ay napakabilis nang i-manage ang ating mga online banking, online wallet, pati ang mga social security benefits. Pero kailangan natin magdoble ingat dahil isang pagkakamali lang natin o isang pag-click lang natin ng link ay pwedeng malimas ang pera natin sa ating mga bangko at mga online wallet. Kagaya dito sa nangyari sa isang SSS pensioner sa Pilipinas na may tumawag sa kanya na taga SSS daw at may pinadownload sa kanya. At dahil nga dito, napag-alaman niya na ang pera niya sa kanyang bangko at online wallet ay nalimas. Alala naman po, huwag basta-bastang maniwala sa mga natatanggap na tawag para iwas scam. Ganyan kasi ang nangyari sa isang nalimasan ng life savings matapos daw siyang utusang mag-update ng app sa cellphone ng nagpakilalang taga Social Security System o SSS. Nakatutok si Ian Cruz. Kumakalat ngayon online kung paano ang life savings ng isang senior citizen sa 4 na bangko naglahong parang bula dahil sa scammer. Kwento ng anak ng biktima sa kanyang social media post, alas 11 ng umaga nitong Huwebes nang makatanggap ng tawag ang kanyang ama mula sa isang babaeng nagpakilalang empleyado raw ng SSS. Sinabi raw ng babae na may update ang SSS app at hindi na kailangan pumunta sa branch para makakuha ng payment reference number o PRN na nagkataong kailangan noon ng kanyang ama. May ipinadala raw na link sa email ng ama para ma-download ng app na kailangan daw i-install. Bandang tanghali, hindi raw niya matawagan ng ama kaya pinuntahan niya ito. Pasado 1:00 ng hapon, hindi pa rin tapos ang pag-install ng app. Doon na raw siya nagduda na baka raw scam ito. Hindi raw niya ma-off, reset o kaya ay makapag-screenshot sa phone ng ama. Tumigil ang app installation nang tinanggal niya ang SIM. Agad nilang chinek ang kanyang bank accounts. Nalimas na pala ang pera sa mga bangko ng ama. Kahit daw wala siyang binibigay na personal na detalye o one-time password o OTP. Inalis sila sa phone ang app installer, nireport sa mga bangko ang mga transaksyon, pinablock ang mga card at nagpalit ng passwords at PIN. Ang Social Security System nagpaalala na hindi tumatawag o nagpapadala ng mensahe ang SSS para mag-alok ng espesyal na pribilehyo kapalit ng pag-update ng My SSS o SSS mobile app. Sa tingin ng isang cybersecurity professional, posibleng remote access Trojan ang malware o malicious software na ipina-download ng tumawag. Kaya parang naka-take over sa cellphone ng biktima ang scammer. When installed in your phone or in your laptop, the threat actor will have full access to your device and can even prevent the owner mismo to operate the device. Nakikita niya lahat, nananavigate niya, na kung saan siya pupunta. Pag may pumasok na OTP, pupunta siya doon sa message, makikita niya. So, kung nag-transact siya, ang dapat daw tandaan para hindi mabiktima ng mga scammer, huwag kakagat mula sa mga text o tawag, lalo ng mga taong hindi kilala. Huwag tayo makipagtransaksyon dahil hindi tayo nakakasiguro na maganda ang kahinatnan nito. Ang PNP Anti-Cybercrime Group umaasang lalapit sa kanilang tanggapan ng biktima para matulungan nila ito. Sana matingnan namin, makausap yung biktima para malaman talaga natin kung ano yun. Huwag po basta-bastang magbukas ng link o mag-download ng app, baka software yan na kayang kumontrol sa inyong smartphone. Isang pensioner ang nasimutang pera sa bangko at e-wallet nang mag-install ng app na ipina-download ng nagpakilalang taga SSS. Narito po ang aking report. Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na nagsasabing nasimot ng scammer ang anyay life savings ng kanyang amang pensyonado. Kwento ng netizen, bandang alas 11 ng umaga noong Huwebes, may tumawag sa ama niya na babaeng nagpakilalang empleyado ng SSS o Social Security System. Nagkataon daw noon na nagloloko ang SSS app sa cellphone at kailangan ng kanyang ama na malaman ang kanyang SSS Payment Reference Number o PRN. Sabi raw ng babae, may update sa SSS app
at hindi niya na kailangang pumunta sa SSS branch para makakuha ng PRN. Nag-email daw ang babae ng link at ginabayan ng ama sa pag-install ng sinabi niyang app. Nag-abiso pa raw ang babae na huwag patayin ng cellphone at hintayin matapos ang installation ng app bago ibaba ang tawag. Noong tanghali, hindi raw matawagan ng netizen ang ama niya kaya pinuntahan na niya ito sa kanyang bahay. Sabi raw ng kanyang ama, wala siyang natanggap na anumang mensahe o tawag mula sa anak. Nang mapansin nilang pasado 1:00 ng hapon ay di pa tapos ang app installation, kinutuban ng netizen na baka na-scam na ang ama. Hindi raw nila ma-shutdown o ma-restart ang cellphone, ni hindi rin daw makapag-screenshot. Nahinto lang daw ang installation nang tanggalin nila ang SIM card. Pag-check nila sa bank accounts ng ama, nakita nilang nasimot ang laman ng mga ito. Kahit wala raw silang ibinigay na password, OTP, phone number o anumang personal na detalye. Binura na raw nila sa phone ang app installer. Isinumbong sa mga bangko ang mga transaksyon na di nila ginawa. Pinablock daw nila ang mga card at online account ng ama at nagpalit ng passwords at PIN. Hinala ng netizen, mga senior citizen talaga ang puntirya ng scammer. Ayon sa isang cybersecurity professional, ang malware o malicious software na pinadownload sa ama ay isang remote access trojan. When installed in your phone or in your laptop, the threat actor will have full access to your device and can even prevent the owner mismo to operate the device. Nakikita niya lahat, nananavigate niya, na yung kung saan siya pupunta. Pag may pumasok na OTP, pupunta siya doon sa message, makikita niya. So, kung nag-transact siya, para di mabiktima, payo ng eksperto, huwag basta-basta patulan ang mga text o tawag, lalo na kung di kilala. Babala ng SSS, hindi sila tumatawag o nagpapadala ng mensahe para magbigay ng link sa pag-update ng kanilang My .SSS account o SSS mobile app. Maaring magsumbong ang mga nabiktima sa email o hotline ng SSS Special Investigation Department o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Actually guys, kahit nga ako isang OFW dito sa Dubai, ay madalas rin may tumatawag sa akin na taga-bangko ko mismo at alam niya kung saan ang branch ng account ko sa Pilipinas. At alam niya ang aking mobile number. Lagi nilang sinasabi na kailangan ko daw mag-update dahil kapag hindi daw ako nag-update ay mabablock ang aking account. Pero dahil nga aware ako dito sa mga ganitong scam or modus, ay hindi ko ito pinapatulan at sinasabi ko sa kanila na wag ako ang scamin nila. Sabay binababa na nila ang kanilang telepono dahil nga wala silang nakukuha sa akin. Kaya guys, kung may kailangan kayong gawing update, ay dapat sa mismong bangko nyo ito gagawin. Kung payment reference number naman ang kukunin nyo sa SSS, at kung hindi kayo registered online, ay kailangan nyo talaga sumadya sa mismong opisina. Dahil guys, kung hindi kayo registered at hindi nyo nabubuksan ang SSS account nyo sa website or sa app, ay hindi kayo makakakuha ng payment reference number. Kaya huwag kayong maniniwala na kailangan nyo lang mag-download ng app para makakuha kayo ng payment reference number or ng PRN.